Alright, kamusta mga pare koy? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan diyan, no? At syempre po sa Pilipinas, kamusta po kayo dyan? At how are you guys doing? No? I know. Pero talaga, sometimes we have to think positive, no? At lalo na sana magkaroon ng linaw at sana ay balang araw, no? At magkaroon ng magandang bukas ang ating bansang Pilipinas. Alam naman natin kung ano na nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon at bago ko po ituloy ang aking reaction, gusto ko sana magpasalamat sa mga taong nagrarally ngayon dahil you guys are giving efforts, no? And time na ipakita sa kapwa natin Pilipino diyan na mahalaga ang ating bansa. Atin yan. Tayo lang yan. Wala nang iba, no? Although kami dito, nasa ibang bansa kami dito, pero kami tubong Pilipino pa rin. Galing kami diyan kami pinanganak. So, pinagmamalaki namin yan. Pero sa ngayon, ang ating bansang Pilipinas is really in chaos. It's really in bad shape, di ba? Kaya sa mga nagrarally, maraming salamat. Although kay Kaway Dilawan, no? Ewan ko sa Pulawan, kung sila ay may balak mag-rally, syempre sila ngayon nakaposisyon. Pero alam naman nila na ang posisyon nila ay delikado na rin. No? At sa mga DDS, no? At ipakita po natin ang ating suporta sa ating kababayang Pilipinas. Huwag na muna tayo mag-away-away ng mga iba-ibang partido, no? At sama-sama po muna tayo na ipakita natin sa gobyernong bangag na hindi nila pwedeng gawin yan palagi, no? Promise, hindi dapat. Okay? Ingat po kayo sa mga nagrarally kay Ka Eric at sa ibang mga vloggers at yung mga kilalang vloggers na yung mga ma-influensya na nasa kali ngayon. Maraming salamat po sa inyo pagbibigay nyo ng oras. Okay? At we will pray for you and ingat palagi. Alright, syempre, no? Huwag po natin kalimutan, no? Ang ating pong kapwa at ang ating mga kasama, mga kababayan ng mga overseas Filipino workers. Sa mga OFWs, no? Ingat-ingat po kayo at kayo po ay laging magdarasal at mag-iingat sa trabaho, no? Huwag niyo masyadong aabusuhin ang sarili niyo. Life is short. I'm not saying na mamamatay na tayo bukas. No, but what I'm saying is, life is unpredictable. Enjoy it, and while you're still alive, strong, you know, hindi pa kayo nagkakasakit, huwag nyo namang abusuhin. And alam ko na kayo ay nagtatrabaho para sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pero sometimes you have to think about yourself, no? Siyempre, kung hindi sa inyo at magkasakit kayo, kawawa rin ang mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Kaya ingat, give yourself naman ng parang a break, no? Drink water with lemon, huwag na kayo magka-soda dahil masama yan, no? At kape, black coffee, o kung gusto nyo, Starbucks. Yun. At yan ang ating paborito. At o di kaya ay kayo po ay laging mag-iingat diyan at tawagan po natin ang ating mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay? So kayo mga overseas Filipino workers, ingat po kayo dyan palagi. Alright. Okay, ano bang ating reaction ngayon? Ang aking pong reaction ngayon ay tungkol po sa isang investigation about the flood control sa Congress. And to be exact on saying is bakit gumawa pa ang Congress ng what do you call this, ng sarili nilang investigation? Alam naman nila na malaki ang sabit ng kanilang bossing dyan. No? But I'm not saying na sana mga senator o sana sa Senate lang or magkaroon independent body, pero gasgas na masyadong Congress. Talagang when it comes to Congress, pag narinig mo yan, ang tingin mo agad ay ito, buhaya. But anyway, ganun talaga, syempre, magpapa-epal dyan si Ridon, magpapa-epal dyan yung iba dyan na mga quadcong, whatever quadcong o buwatcong ang kanilang sinasabi. Ay alam naman natin na wala mangyayari dyan at puro mga siraan o ika nga ay parang takutan at sindakat, ika nga. And the reason why I'm saying that is because napansin ko nung pinanood sila ng sandali, no? Dahil hindi sila worth it panoorin ng buo, no? Ay itong mag-asawa na ito ay humarap sa Congress. And think about it, no? Parang ang tingin na sa kanila ng mga congressman doon ay criminal. No? Hindi nila alam ang ibig sabihin ng resource person. And sabi nga ng isang abogado sa isang show na kapag ang isang resource person, sana naman igalang mo. You have to respect. Hindi pa naman sila parang ano ba tawag dito? Guilty. Although alam naman natin na mayroong mga ebidensya, meron silang mga ginawang pagkakamali. Nakita na naman, no? At pero hindi pa naman sila nahusgahan ng Supreme o ng Court na sila ay nagkasala. But kita naman na meron silang ginawa, no? Syempre sabihin na Pinoy alam na, kitang-kita na. Oh, well, tama naman yun. Pero sa trato kasi ng Congress, napakabastos di ba? Kaya parang nakakabuisit. Ang problema pa nito, no? Yung isa ritong buisit na akala mo she's acting like a prosecutor, no? Akala mo nasa korte ay hindi naman, 'di ba? 'Di ba? Ito.
Alam niyo mga parts ito ay kababayan ko yan dahil Batanggenyo din ako. Kaya nga meron akong backup channel na Batang Jno kasi nga ang pangalan ko Jno. Ngayon, nung nakikita ko to habang pinapanood ko to magtanong, akala mo kung sino? Diba? Parang sabi ko, what the heck is wrong with this woman, you know? Yan bang tipong tao na kapag may utang na hindi nagbabayad, ganyan nagiging ugali mo? Nasa na yung mga binigay sa ni Tamba, malami-rami yun, milyon din yun, namigay ka pa ng pera sa 2nd District ng Batangas. Diba? Ba't hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakabayad ng utang sa mga Duterte? No? Kaya ba, itong question mo sa Diskaya, talaga pinipilit mo na Duterte. Talaga may gapak tong babaeng to. Ewan ko ba? Ayun mga 2nd District sa Batangas. Ano naman napala nyo rito? Sasabihin nyo naman, ay namimigay yan! Mga Batanggenyo sa 2nd District, yung binibigay ng babaeng ito, sa inyo talaga yan. Hindi yan galing sa kanyang bulsa o galing sa pinaghirapan niya. Kaya huwag nyo sasabihin na bayani masyado to. Diba? Actually, nagtataka nga ako ba't nanalo naman to eh. Ganyan na ba talaga kababaw ang 2nd District? Well, my hand is up. Dahil ako po ay taga 3rd District. No? Kaya, so far, kung meron kayo masasabi sa aming congressman sa 3rd District, let me know. Pero, sa ngayon, isa rin palang bumoto yata yun sa impeachment ni Sara. Anyway, napapalayo tayo. The reason why I'm telling about this person, kasi nga, she's playing a prosecutor na parang nasa court. Hindi kaya ito'y nananaginip na akala niya siya ay nasa Supreme o nasa court. No? Para sa akin kasi, no, nag-research na ako, no, dito sa US, kasi pareho lang naman yan eh, halos dito sa US at sa Pilipinas. No? Ang resource person talaga dapat, ginagalang mo naman kahit pa paano. Diba? I mean, hindi ko kinakampihan itong mga to. Wala akong amor sa mga ito. Pero nakikita at nalalaman mo kasi yung mga sinasabi nila o yung sinasalungat nila sa publiko. And what I understand sa Congress is pagka may resource person doon, ay itong mga congresswoman na bugok na to, parang kung matino siyang Congress, no, sa Congress, parang ang alam ko diyan, parang sinasabi na kaya mo tinatanong yung mga resource person na yan, although mayroon silang ginawang mali or tama, nakakakuha kayo ng idea on how you revise or you amend yung batas, kung meron man o kung gagawa kayo ng batas. It's the same with the Senate also. Diba? Alam na natin yan. Pero itong buwaka lang yun ng babaeng to, sinasabi na pinipilit niya sa mga tanong niya sa mga Diskaya na parang, yun nga, sinasabi niya lagi ang Duterte. I'm not saying that Duterte was perfect. Hindi ko naman sinasabi yun eh. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung flood control eh. Pero itong babaeng to, no, you can tell na talagang attack dog. Ito yung mga aso na katulad ni Castro. No, magkamukha nga sila. Kita mo yung pagbumukha nila pareho. But the thing is, sayang, hindi ko lang kung alam ba ito ng abogado ng mga Diskaya. Kasi may nagsabi ng abogado sa show na mali yung ginagawa nitong babaeng to. And she plays like a prosecutor. Bakit? Diba? Parang tinatakot niya pa. Kaya nga ako yun, kung nung pinapanood ko ito sa TV, yung tungkol sa hearing, si Diskaya kasi parang tinakapan. Although I don't blame him. No? Dahil siguro stress na sila sa nangyari at nabuking na sila sa nangyari at itong babae to taking advantage na para maipit, masunog itong Diskaya na to. But nakita ko naman sa video, parang naiinis na rin si Diskaya pero wala lang talaga siyang magawa kasi nga parang ipit na sila. And the thing here also is binamasama ng babaeng ito na binabanggit nila ang speaker at saka si Ko, yung dalawang magnanakaw. And they have to protect them kasi yan ang resource nila. Pag nawala si speaker, nawala si Ko, mawawala ng delay kayo mga to. Lalo na kung yung papalit na speaker is may balls at saka yung para sa tao, wala na. Hindi nakikita itong mga to. Kaya siguro ganyan silang kagarapal pagtanong sa tinatawag nilang parang suspect instead na resource person. Kaya I don't blame VP Sara nung nagkaroon ng hearing about the budget last year na pabalang na siya sumagot. Kasi mga bastos tsaka tatanga-tanga nga yung mga congress na to. Diba? Dinadaan na lang nila sa mga confidential fund kahit na hindi naman yun ang topic. Parang nanonood ka ng movie ng Marvel na Avengers pero ang pinag-uusapan, DC. Ganyan sila katanga actually. Diba? Kaya naman nung ayaw mo na sinasabing, parang nung nakita ko sa video na parang sinasagot naman ni Diskaya yung mga tanong nitong babaeng ito pero itong babaeng ito parang fini-flip niya eh. Diba? Parang inaan niya yung question. Parang ang ginagawa niya parang magtatanong siya. Paano ba tawag yun? Parang inaan niya na nagtatanong siya ng question na hindi naman siya sigurado sa sagot. Parang ganun eh. But anyway, panoorin natin yung isa sa pamimilit ni Luis Tro na kailangan sisiyo ang Duterte. Diba? Ganyan siya kagarapal. Ganyan ba talaga yung may utang na ayaw magbayad ay dinadaan na lang sa kawalang-yan? Anyway, panoorin natin po muli yung video na konting clip lang naman.
Okay? Napaamin si Oh. Napaamin si Curly Discaya, Wait, bilyonaryo? opisyal sa I wish I termo had. ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihingi ng kickback sa flood control contracts nila. Pero hindi niya sinama mga ito sa sworn statement niya sa Senado kung saan dinawit niya ang ilang opisyal ng gobyerno. Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you. Ito lang sinabi na nga ni Discaya na hindi naman nag-success yung mga humihingi siguro sa panahon ni Duterte. And it makes sense naman kasi nga sinabi naman talaga ni Tatay Digong noon na ang isa na majority problema niya sa corruption is ang DPWH. Napanood ko dito yun sinabi niya yun noon. No? And you can tell na dito pa lang sa sinabi ni Discaya, again, hindi ko siya kinakampihan, pero kung talaga titignan mo yung sinabi niya between the lines na kanya sinasabi, you can tell na may laman naman talaga na ang inaano niya ay hindi naman nag-succeed doon. Siguro, nung time na yun, may mga humihingi na who knows, no? Kung di congressman din siguro or senator pero usually ang pagkakaalam ko diyan ay mga DPWH talaga ang humihingi diyan. Kaya siguro ganyan ang sinabi Discaya. Kasi you can tell na alam niya Pero itong si Luistro, pinipilit niya, may nagbigay pa rin. Diba? Parang yun ang gusto niya sabihin. Parang pinipilit niya na, sabihin mo na si Duterte. Diba? Kasi nga, Luistro is trying to cover the BBM. Kasi, ayaw niya mapapasama ito dahil kickback Diba? Kickback yan. Kaya siguro, meron naman silang bayad yan. Pag ito, napaamin mo yan. Meron kang 10 milyon. Diba? Tax nyo na naman yung mga chong. Who admitted, may nanghihingi din po during the past. Mula kasi 2016 hanggang 2022, lumobo ang revenue o kita ng companies ng Discaya Camp sa government projects. Una nang lumabas sa isang PCIJ report na sa termino ni Duterte, top 1 ang St. Gerard sa pagiging kontratista nito, ang firm na pagmamay-ari ng Discaya couple na tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects. Nakalikom sila ng higit 12 billion worth of contracts mula 2016 hanggang 2017. Base rin sa House Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Discaya Camp mula 2017 hanggang 2022. There is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. Yung mga ganyang mga falso omnibus na sinasabi niya, ano naman ang ano nun? Kasi parang dito nga, kung napanood nyo yung the whole hearing na yan, makikita nyo dito kay Luistro na parang tinatakot niya. Siyempre, I think ito si Luistro kasi, siguro yan ang nilagay ng Congress. Kasi kaya ibang, halos yung Congress sa Quadco, mga bobo talaga Kaya kung bukuwasan na lang isang attack dog, kung hindi makabayan black, itong mga kataong katulad nito. No? Pero alam mo, kung alam lang sana ni Discaya yung sagot, or let's say totoo, hindi dapat siya matakot Diba? Kasi nga, I guess, kaya siguro ganyan si Discaya din, dahil alam nila, pagdating sa Congress, contempt agad na nasa isip ng mga congressman. So, hindi man lang binibigyan ng pagkakataon yung mga tao makapag-explain mabuti. Actually, binabara pa nga Hindi pa nga tapos sumagot yung resource person, binabara na nila. Kaya nahihirapan din sila. Hindi katulad sa Senate, nakakapagsalita sila ng mabuti. Itong si Luistro, banat ng banat, no? Parang pinipilit niyang mahuli, dumulas. Yung ba talaga trabaho ng Congress o yan ay dapat trabaho ng isang abogado o ng prosecutor sa isang court? Diba? Wala naman sa court yan Aid of legislation lang yan. Diba, sabi nga nila, the reason why you're asking the resource person is para malaman mo kung ano ba yung dapat baguhin sa isang batas na kung halimbawa naandyan na. O kung kinakailangan gumawa tayo ng batas para hindi na ulit mangyari yung ganitong klaseng issues o problema. Di ba ganoon naman talaga? Kasi kung halimbawa guilty to si Discaya, then they can pass this to DOJ, Ombudsman. And then the Ombudsman and DOJ ang magbibigay ng kaso. Pero dito pa lang niluluto Di ba? Samantalang the only thing na kailangan ang nandun sila Discaya is para i-explain yung mga nangyari because sila ay isa sa parte ng mga ghost project. And then, saka i-demanda na lang ng Congress, ipasa na ito sa mga ombudsman. False in one testimony is false in... Ganyan ba yung ginawa mo sa asawa mo nung tinago mo ng rape? See? Kaya ako wala rito kay Luistro dahil unang-una, wala ito, madumi na ito Diba? Kaya kung ako nga yung nakaharap dyan, hindi ko naman sinabing flood control. Pero kung ibang klase, at alam kong tama ako, hindi ako tatakot sa mga ganyang klase ng tao. Kasi iyan yung mga taong talagang bibigyan ka ng, parang they will take advantage to attack you para hindi ka lang makabangon. Ganyan ang ginagawa nila sa Discaya ngayon. Ganyan din ang ginawa nila sa dating mga hearing nila. No? Kaya sa akin, bago ko lumarap sa mga ganyang tao, make sure na yung bala mo, totoo. Yun lang ang kailangan mo Yung mga sinungaling niyang corrupt, magnanakaw, wala kang magagawa. Magtutulong-tulong yung mga yan. Diba? Pero sa taong bayan, siguro binubura na, sinusuka na yan. All testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Discaya? Patulad yan. Would you like us to believe
na may nanghihingi during the current administration? Doon pa lang current administration, parang pinalalabas siya parang pinalalabas siya na walang humihingi sa current administration. Kailangan sa past lang. Kailangan sa Duterte lang. Diba? Para nga namang masira ang Duterte kasi nga may utang yan kay sa asawa ni Sara Duterte. Ang kapal ng mukha, di ba? Ang dami naman pwedeng congressman na magtanong pero siya ang hinaharap. Kaya ang congressman ngayon dyan sa Pilipinas, talagang you cannot believe them. You cannot trust them. And no offense sa ibang congressman na matino. Pero I'm sorry to say, pero kukunti lang kayo eh. Di ba? Tapos ito, kababayan ko pang hayop na to. Kaya nakakaya, kaya gusto ko siyang i-react para malaman ng mga kapwa ko Batanggen yung ganitong hayop na to. Di ba? Your affidavit is full of inconsistencies and lies. How did she know na yun ay lies? Di ba? Meron ba si Luis Strong ebidensya ng kasinungalingan? I guess hindi ko masyado pinanood ang hearing. Baka may papeles. Pero may papel din sila Diskaya. May ledger pa nga yan eh. Ang problema, ang ledger, yung current administration. Kaya siguro naiinis nung si Luis Strong, walang ledger sa past administration. Depensa ni Diskaya, tugon lang daw ang sworn statement na yun sa crackdown ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sa 12 billion report ng PCIJ, hindi raw ito ang nakadeclare sa financial statements nila dahil sinama roon ang halaga ng terminated projects. Kalaunan, napaamin si Diskaya na may isang deceased district engineer na nagngangalang Art Pascual ang pinablacklist daw ang kanilang kumpanya. Dito na siya ginisa ng komite. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Itatanong ng pangalan. Anong ginagawa ni Mahal dyan? Kita niyo mga kababayan ko, mga pards, mga parikoy. Tama yung mga taong to. Yung una si Luis Strong. Pangalawa itong hayop na to. Na sinipa to ng Duterte dahil nga namamasya lang sa ibang bansa. Imbis na tulungan niya yung Pilipino, kasi sa housing yata itong hayop na to ay talagang nagta-travel. Diba? Kaya tinanggal siya ni Duterte. Kaya bitter din to. Bitter din ni Luis to dahil may utang sa asawa ni Sara. Bitter din itong hayop na to. Ngayon, ginawang bata ni Ko, siguro, para gamitin siya na pang-attack. See? So, itong mga to may mga history eh. Ang hirap paniwalaan na how will you believe this piece of idiot o piece of shit na mga tao kung galit sila sa mga past na galit sila sa administration, sa past administration. So, kapalan ng mukha talaga eh. Pangalan ng patay. Hindi nyo na-respeto yung tao. Eh, ikaw nga, wala kang respeto eh. Kaya yan, makaharap ko yan sa daan. Hindi ko igagalang yan. Bastos yan eh. Di ba? Biro nyo, walang ginawa yan. Pinagbigyan. NPA yan, mga parts. Pinagbigyan ni Tatay Digong maging sekretary niya para magkaroon ng unity. Pero ang ginawa niya, inabuso. Kaya hayop yan, mga NPA na yan. Sa ngayon, hindi pa state witnesses ang Diskaya couple sa kabila ng interes nila rito. Ilan sa requirements nito, kailangan masuportahan ang kwento o testimony nila. Walang ibang direct evidence para sa prosekusyon at dapat hindi sila ang most guilty. Yun ang ibig sabihin mga parts, no? Ang mga nagtatanong, may mga saya din, di ba? Hindi ba lang sila naglagay ng congressman, kahit bagong, kahit neophyte na congressman na abogado na pwedeng iharap doon. Bigyan lang ng papel, eto tanungin mo. Di ba? Kung matatandaan nyo, marami na rin lumalabas dyan na they really need to drop a name in a Senate para hindi sila makontempt. Biro nyo ganun kawalang yang hayop ng mga congressman. See? Kaya, anong magagawa mo kung ang mga Diskaya matatakot? Kaya nga sila nag-apply ng state witness para at least matulungan sila. Kasi nga, kita mo ang congressman, Congress na sana, kahit pa paano, yan, nagkaroon ng kasalanan ang mga yan. Sabihin na, okay, nandun na yan, wag na natin pagtalunan. Pero may alam din sila kung bakit nila nagawa yung kasalanan. Okay? Now, dahil nga binanggit ko si Tatay Digong kanina, ay talagang ipinalaalam ng mga hayop na sila Luis Strong at ang mga comcom na to na kailangan Duterte ang masisi, ay meron naman ditong isa pang video na sigurado ba sila na talagang si PRRD lang? Diba? Dinadaan nila sa pictures. Eh kung ako nga, halimbawa ako, kriminal ako, dumikit ako kay Tatay Digong o kay Sara na para pa picture. Sabihin si Sara at si Tatay Digong kriminal din. Diba? Picture is just picture. So yung pala pag yung mga taong, sabihin natin, pumatay na tao, dumikit sa mga artista. Yung artista, kriminal din. Diba? Kung video na may ginagawa sila, yun. Picture, ang dami nagpapapicture kay Tatay Digong. Marami nagpapapicture kanila Sara Duterte. Marami nagpapapicture sa mga taong kilala. And then, tropa na. Yun na ba yun? Panoorin po natin itong report ulit ng, di ko lang, bilyonaryo din yan.
Nasa sentro ng investigasyon sa flood control scandal ang mag-asawang Diskaya. At kasabay ng paglalim ng issue, nagsulputan ang ilan nilang larawan kasama ang mga kaalyado ni FPRRD maging ni PBBM. Sino-sino There you sila? go. Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. 2012. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na kung flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 Okay, onwards. Please 2016. make sure of that. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, ka? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Oh, si Tuta. Isa ito sa nag-viral na video ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan tila napigilan si Senador Bato de la Rosa nang sagutin ni Sara Diskaya na 2016 nagsimulang makakopo ng flood control projects ang kanilang kumpanya. Simula kasi ng 2016 ang panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ni Senador Bato at kalihim ng DPWH ang kaalyado Yan, katulad niya, no? Hindi ko naman kinakampihan to si Diskaya o si Manny Villar, no? Hindi naman makakilala siguro yan. Kasi, ako rin, meron din ako nung nangongontrata kami ng airpot ko, pero kami naman, hindi kami sa flood control. No? Pero tsaka kami, tapatan. Pero may konti risk. But anyway, ibig sabihin, picture lang yan eh. So, ibig sabihin pagka ganyan, tropa-tropa na kayo. Magkakasabot na kayo. So, ginagawa nilang gagong Pilipino eh, tanga. Di ba? Kaya kayo mga Pilipino, parts, kababayan, tignan nyo mabuti. Di ba? So, kayo pala mga Pilipino, mahilig magpa-picture. Di si halimbawa, yung nagpa-picture kay Tore, na alam naman natin na illegal ang ginawa ni Tore kay Tatay Digong. O, pag meron pala nagpa-picture doon, sabihin, pati yung kasama. Kaya ganun lang yun eh. niya sa Senado na si Senator Mark Villar. Simbilis ng pagtubo ng kabute. Nagsulputan agad ang mga larawang di pa naman kumukupas na nagpapakita na kasama na mag-asawang Diskaya. Ito namang itong reporter to, hindi pa kumukupas. Pambira. Ito ba, hindi pa kumukupas. Minsan nasa, nasa approach ng mga reporter yan. No? Either pinasasama mo yung image o pinagaganda mo yung image. Pero again, mga Pilipino, hindi kayo tanga, hindi kayo bobo. Ito lang mga congressman na to ang bobo. Okay? You can do better than them. No, huwag kayong gumaya sa mga congressman na yan. Okay? Ang mga kilalang mga DDS o mga taga-suporta ni FPRRD. Kasama rito si Ipe o Philip Salvador, si dating late Congressman Roger Mercado na O yan, si Philip Salvador, DPW engineer yan ha. Nagre-release ng budget yan sa flood control. Putay na itong mga to talaga. pumalit kay Villar sa DPWH nang tumakbo sa pagkasenador si Villar na hindi rin lusot sa photo op sa mag-asawang Diskaya at ilan pang mga opisyal ng gobyerno na kilalang malapit sa mga Duterte. Nariyan din ang mga larawang kasama si Atty. Christian Sia at si Congressman Franz Pumaren. Rumesbak naman agad ang mga DDS at Wala. pinost ang mga nahalukay ng mga larawan. Nariyan ang photo op na mag-asawa kasama ang kabibitiw lang na DPWH Secretary ni BBM na si Manuel Bunoan. At isa pang bala ng mga supporters ni Mayor Digong, ang panunumpa ni Sara Diskaya bilang miyembro ng kabinete Yan ang matindi, oh. ni PBBM. Ano, mga congressmen? Sa pagka-mayor ng Pasig. Bukod sa mga Diskaya, nagsulputan Ayun, na rin ang mga mga larawan ni dating congressmen. DPWH Bulacan District Oh, si Bangag! Engineer Alcantara, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Bulacan Gov. Pati anak nandun. At dating senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Ano? Maging si dating senador Bong Revilla. Si Lucer. Sa karamihan, nagpa-picture lang naman. Pero sabi nga ng isang kasabihan, pictures speak louder than words. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Putay na, bilyonaryo yung reporter na yun. Palitan nyo na yun. Picture speaks by his... Kaya kayo mga kababayan ko, no? Wag na wag agad kayo maniniwala sa mga sinasabi na. You have to listen properly, carefully. Actually, ito pala, tenga ito. Diba? Kasi, yun, sinabi niya, the picture can express more by itself. Alam niyo mga parts, ang picture kasi, kahit sino eh. Ako nga, kumakita ko si Sara Duterte, si Tatay Digong, si Senator Marcoleta, magpapapicture ako dyan eh. So lumalabas pala, kung halimbawa may sinapak ako sa barangay at nakita ako sa picture with Marcoleta o with Sara Duterte or Tatay Digong, nasabihin si Marcoleta, bad boy din. Kaya it's really it's really annoying, no, sa mga taong to. Kaya kailangan mga parts, kailangan ingat kayo lagi sa mga napapakinggan nyo. Tignan nyo mabuti, pag-aralan nyo mabuti. Libre lang yan, may utak naman kayo eh. Di ba? Ang akin lang mga parts, itong si Luis to nga, naglalaro ng prosecutor. He is trying to be prosecutor, di ba? Tapos, pag nabanggit lang ng mga Diskaya na speaker at saka si Ko, sinasabi, sinungaling na agad. Di ba?
Ngayon, nung sinabi ni Diskaya, I remember nung sinabi ni Diskaya na wala naman daw silang masyadong, let's say sabihin natin na meron namang konti pa rin sa panahon ni Tatay Digong sa DPWH, pero hindi raw ganun kagrabe katulad ngayon. Pero ayaw tanggapin ng mga congressmen nila Luistro na yun ang sagot ng mga Diskaya. Ang gusto ng mga congressmen na mas grabe ang Duterte. No, ano magagawa nyo? Meron pa isang congressman niya parang galit na galit kung walang ledger nung panahon ni Duterte. Pero nung kay Bangag na, di ba? Ay meron ng ledger kung sino mga binabayaran. Doon pa lang makikita mo kung gaano talaga kagrabe ang current administration kaysa sa past administration. Di ba? Ngayon, kung talaga ang mga Diskaya ay alam nyo na may ebidensya kayo na nagsisinungaling, Congresswoman Luistro, makinig ka, no? O kung sino man ang mga aso mo sa Batangas na nanonood sa akin, kasuhan yun ng perjury. Diba? O whatever law na alam nyo na itong taong to ay hindi nagsasabi ng totoo. Sabi, kasuhan nyo. Ipasa nyo sa ombudsman, ipasa nyo sa court. Diba? Kasi kayo, congressman kayo, alamin nyo, ano ba nangyari? Bakit nagkaroon ng ghost project? Kumukuha kayo ng idea. Sa mga katulad nila Diskaya, again, hindi ko kinakampiyan si Diskaya. Tataka nga ako, bakit sila lang in-interview? Ay maraming binanggit si Bangag. Diba? Pati nga yung kay Ko, Sunwest, ba't hindi nyo pinatawag yun? Diba? Bakit sila Diskaya lang at saka yung Hernandez na yan na isa pa yung sinungaling. Yun talaga, sinungaling. I don't know, sabi na sinungaling. Maybe, I'll take it back. But what I'm saying is, doon, makukuha nyo, itong gagawin natin sa susunod nating i-amend natin yung law. Pahihigpitan natin lalo para hindi na mangyari ito. Di ba ganoon naman talaga dapat ng mga Congress? Di ba? Aid of legislation nga. Di ba? Tsaka, kay Luistro, dapat yan, you don't do the cross-examination o cross-examine sa resource person. Kasi resource person yan eh. Kumukuha kayo ng idea dyan eh. Wala kayong karespe-respeto para kayo hindi nag-aral. Naging abogado na kayo, akala nyo kung sino na kayo. Alam mo ang problema kasi sa mga Diskaya, parang you can tell na talaga natatakot sila o naiilang. And you can tell also na parang, ano bang ginagawa ng abogado niya? Ang laki naman siguro na binabayad ng mga Diskaya sa mga abogado. Wala silang advice na binibigay. Hindi nila alamin yung batas. No, na pwede ba to? Nakaupo lang sila sa likod. Samantalang tayo po, binabasa natin, pwede ba yun? Nire-research ko. Di ba? At nakikita ko, hindi na pwede. Ba't na doon? Di ba? Ba't hindi nila nare-respeto yung resource person? Pero I'm not saying na kailangan special treatment po sila Diskaya. Hindi. Sa akin, after this hearing, kasuhan nyo rin yan dahil may ginawa silang ghost project. Kumuha sila ng pera sa gobyerno na hindi naman nila tinapos yung project or wala naman talagang existing project. Kasuhan din nila yan. Pero sa ngayon, ang purpose ngayon ng hearing na to from the Senate to Congress at kung itatayo nilang independent committee, na balita ko sa isang dating senador, wala rin naman mangyayari dyan tulad lang yan ng dati. Pagkatapos doon, after that, kasuhan na nila sila Diskaya. Di ba? Yun ang gawin nila. Pero sa ngayon, you're just looking for something na sino ba yung talagang ulo nito? Kasi alam mo, ito lang yun eh. Ang example natin Diskaya. Ang mga Diskaya, hindi lalakas ang loob niyan kung wala silang pinangahawakang tao sa taas. You have to think the fact na, number one, DPWH, okay na yan, nandiyan na yan, may points na yan. Pero yung mga nagbibigay ng budget from the Congress, sa mga Senate, doon, bakit ko sinabi yan? Kasi, nung nangongontrata rin kami noon, we have to deal with that kind of people also. Ayoko lang banggitin kung saan City Hall to, pero this is about in NCR. Nung araw, yung kakilala namin mga contractor noon, 6% to 7% ang mga bayad sa taas. No? Babang sila, kay Mayor, no? Kay Vice, yung mga ganun. Diba? Yun eh. Diba? Parang automatic na yun, meron na sa mga ganun. Diba? Ganyan din hanggang ngayon, which is malala na nga lang ang lagayan at saka garapala na. Diba? Para sa akin, itong si Luistro, she's violating of parang fundamental principle eh. Yung bang, nagtatanong ka ng question, pero hindi mo sigurado kung ano sagot. Kaya, sa akin, mahirap talaga yung ganitong mga klaseng congressman na instead na, actually, siguro ang Diskaya gusto na nila magsabi na totoo. Siguro lang. Pero natatakot sila. The thing also is, sa mga sinabi ng ilang mga sinabi o in-expose ni Diskaya, na patulad nga, na naririnig niya daw yung pangalang Romualdez at saka Ko. Maaari totoo yun. Hindi man direct na kumukuha si Romualdez at Ko. Yung mga bata niya. Kasi nga, yung mga bata nila, Romualdez at Ko, yun yung mga nagsasabi na, para kay speaker, o para kay Ko. Sila kasi nag-ano ng budget ito, kailangan meron sila rito. Doon, naniniwala ako doon. No matter what. No? Kung ano ang problema nyo, is problema nyo na yun. Pero, that's true. Siyempre may patong yun. Kaya nga malaki yung project. Kita nyo naman yun lang yan. Bago sa BICAM nga lang, ang daming sinisingit ng mga Congress. So, ito pang ghost project na to, o flood control na to, imposible. So, just connect the dots.
na lahat ito, BICAM, no? Flood control projects. Idikit nyo yan, magiging isa yan, magkoconnecta yan. Tapos may mga lumalabas na ngayon na ang mga congressman pala, yung mga nakakaalam, nagsisingit-singit pala sila. And ang masakit nito, yung mga ibang congressman na hindi naman humihingi, isinisingit din pala yun. Ang tanong ko, paano nila makukuha yun? Pag alimbawa siningit, alimbawa, isang bayan, San Bartolome, halimbawa, bayan, akong congressman corrupt, isisingit ko yung budget nito sa San Bartolome, although hindi alam na San Bartolome na mayroong budget na ganun. Ang tanong ko lang, paano nakukuha yun ng congressman na ako na isiningit ko? Paano ko mababawi yun? Yun ang gusto ko malaman at hindi pa ako tapos mag-research. No? Mga kababayan, Diskaya did something wrong. Alam naman natin yun. Wala na tayong dapat pag-usapan doon. Pero, they know something. They know something na pwede makatulong kung sino talaga ang mastermind dito. Diba? Ang akin lang mga kababayan, sinabi na nila yung pangalan nito. Diba? Ito mga to. Pero nagagalit sila. At hindi na naman Diskaya ang nagsabi sa mga pangalan ito. Sila Toby Tiangco ng Navotas. Si Vice President Sara, sinabi na itong dalawang ito ang mahawak ng budget ng Pilipinas. Hindi pa kasama dyan si Bangag at saka yung asawa ni Bangag. So, kung ito ang mga binabanggit ng pangalan, bakit hindi nila tanungin? Bakit hindi sila gumawa ng way na makausap nila to? Anong kinatatakot nila sa dalawang buwakan ng inang to? Si Ko nandito na sa US. Eh kung kapitbahay ko lang yan, babatukan ko yan eh. Eh nagkataong malayo siya sa akin. Diba? Kaya parang, pero alam ko yung address. Nakita ko. Sa Facebook lang yan. Pero yung sabihin, itong lumalis ito, kung hindi rin totoo yung nangyayari, dapat siya mismo bumaba muna at para ipakita na, okay, to be fair, bababa muna ako, deputy ko muna. Sige, tanungin niyo ako kung ilan na kurakot ko. Pag tinanong ka ng mga committee, totoo ba yun na speaker na kayong kumukuha ng budget? Sabihin na lang ng speaker, kayo naman, parang hindi nyo naman alam eh, kayo nga nakinabang sa akin. Diba? Ang akin ng mga kababayan, let's observe. No? At sa mga tao ngayon na nagrarally sa Pilipinas, ingat kayo. No? I'm pretty sure itong administration ng Bangag na to ay hindi papayag na bumaba. Gagawa at gagawa sila ng paraan. Unang-una, para mawala ang focus ng mga tao sa flood control ghost project, gagawa na naman sila ng way para masira ang Duterte. Yan yung po kawalakihan administration ng Bangag. Kaya mga kababayan, ang akin lang po ay sana po ay tignan natin mabuti. Huwag po agad tayo magpapadala sa mga sabi-sabi. Check it out yourself. May internet na eh. Public yan. I'm pretty sure pwede kayo kumuha ng mga documents kung totoo o hindi. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po. At sa susunod po muli, sana po kayo po ay mag-iingat dyan sa Pilipinas. Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang. Okay na, makontento na muna. At pag may extra, din saka tayo bumanat. Diba? Sabi naman ni Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Tama, atin yan. Nag-iisa lang yan. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang. And good night, good morning, and good afternoon sa inyong lahat. And I will see you again. Shukran.